Ayon kay Hubahib, lumapit sa kanya ang mga kapitbahay ni Gabonada sa Tagum City na nagtataka sa biglang pagyaman nito. At yun na nga ng mga kabayan. Pag-usapan nga po natin ito pong sekretary ni Romualdez na kung saan niya pinakakasuhan po o pinaiimbestigahan po dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Mantakin po mga kabayan. Ito po ang assistant o secretary ni Romualdez. Pusang gala. Kung pumaldo po yung amo niya, si Romualdez, pumaldo din po mga kabayan. Mantakin mo, assistant ka lang, secretary ka lang, pumaldo ka, di ba? Bilyonaryo ka, assistant ka lang, secretary ka lang, ha? Napansin po ng mga kapitbahay nung secretary, nagtataka po sila, bakit itong secretary, wala, di naman to CEO, wala naman tong negosyo, bakit sobrang yaman ng taong to? Yun pala nga mga bayan, secretary po ni Romualdez. Siyempre, alam po niya yung kalakaran sa loob. Andyan siya sa palasyo. Kung nasaan si Romualdez, nandun siya. Siya yung nag-aayos ng kanyang mga, di ba? Mga parapernalya, di natin alam. Kaya siguro pumapaldo. Nabibiyayaan po Siguro, itago na lang natin sa pangalang tagalinis ng dumi ni Romualdez yung kanyang sekretary. Kaya siguro pumapaldo. Ngayon po, pinaiimbestigahan po siya sa Senate Blue Ribbon. Ang tanong po mga kabayan, iimbestigahan po kaya? Diba? Bakit mga kabayan? Kasi nga po, hanggang sa ngayon po, ang nakaupo pong chairman dyan ay si Ping Lacson. Naduwag, takot na takot kay Romualdez. Diba? Itong si Ping Lacson, kala mo hindi naging naging chief PNP o kahit sa pulisman lang. Diba? Bakit takot na takot ka kay Romualdez? Ano bang kinakatakot mo? Ba't hindi mo makanti? Marami nang nagsasabi. May witness na. Sergeant Gutesa. Andyan na yung mga diskaya. Nung binanggit ng mga diskaya ito si Romualdez, ginigipit ninyo. Nung si Sergeant Gutesa, kinasuhan ninyo. Diba? Tapos ngayon, meron pong ipapasok sa Senate Blue Ribbon Committee at pinaimbestigahan dahil nga po paldong-paldo sa buhay, hindi naman po CEO, bilyonaryo. Ano pong gagawin nito ni Senator Ping Lacson? Iimbestigahan mo ba? O palalampasin mo? Dahil siya ay secretary ng iyong kaibigang si Martin Romualdez. Diba? Kasi mga kabayan, obvious na Di na downplay po nila lahat. Kapag yung issue ay patumbok na po kay Romualdez, mga kabayan, stop na po doon. Iba naman pong gagawing usapin. Pag-iinitan yung mga diskaya. Ngayon, ang pinag-iinitan po mga kabayan, yung witness po si Senator Marcoleta na si Sergeant Gutesa. Diba mga kabayan? Kung sa tutusin ng mga kabayan, si Sergeant Gutesa wala pong tiwala sa doon sa witness protection na ibibigay ng Senado. Kasi nga, si Lacson ang chairperson. Paano kung ang ibigay niyan, yung pala, siya rin pala ang, di ba, magtutumba dito kay Gutesa, di wala na. Diba? Di dedo na si Sir Gutesa Kaya nga po, tinanggihan po niya yung alok na ipasok siya sa Witness Protection Program o ipasok siya sa security ng Senado. Kasi nga, ang chairperson, ang Senate Blue Ribbon Committee, si Lacson, at ang Senate President, si Soto. Diba? Mga uripon ni Tambaluslos. Mantakin mo, pinapangalanan mo yung tao, tapos yung magbibigay sa iyo ng security, yung mga bata niya. Di ba? Kahit sino tatanggi. Kaya nga po, ayaw na rin po sa nakararami, ayaw na rin po kay Sergeant Gutesa. Siya po ay mas pinoprotektahan ngayon
ng kanyang mga kasamang Marines. Di ba? Kasi, di ba? Ito si Lacson, simula nung nakaupo to, wala nang magandang nangyari. Wala nang magandang nangyari dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. O ito po mga kabayan, napanoorin nga po natin. Yung ulat dyan, patungkol nga po dun sa secretary ni Martin Romualdez na pinaiimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee dahil pumaldo mga kabayan kahit hindi naman po CEO o hindi naman po businessman. Pero mga kabayan, panoorin po natin. Isang gobernador ang dumulog sa Senate Blue Ribbon Committee para ipaimbestiga ang umano'y malapit na kaalyado ni dating Speaker Martin Romualdez. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Nasa Senado ngayong Lunes, September 29, si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib para paimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee ang isang issue na hindi may paliwanag na yaman. Target ng investigasyon, si Sofonias Ponyong Gabunada na nagsilbi raw bilang House Deputy Secretary General sa ilalim ni former Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Hubahib, lumapit sa kanya ang mga kapitbahay ni Gabunada sa Tagum City na nagtataka sa biglang pagyaman nito. Yung bahay niya doon sa Dara in Apokon, Tagum City, and napakalaking halaga kung tingnan natin. Kung i-evaluate lang natin, multi-million ang yung asset na yan. At na-acquired lang niya last 2023. Ang engrandeng property na ito sa Barangay Mapaang, Maco, Davao de Oro, iniulat din daw kay Hubahib na pag-aari umano ni Gabunada. Malaki ang nangyaring development. Parang 4 na eleganting bahay at may swimming pool na kinonstruct doon. So yung private resort na yan, malaki ang budget at yan ay nakapangalan doon sa kanyang kapatid. At kung tingnan natin, wala naman ding negosyo at walang trabaho. Bukod sa mga property, nakarating din sa gobernador na marami daw heavy equipment itong si Gabunada. Ang posisyon bilang House Deputy Secretary General ay may salary grade 30 na may buwanang sahod sa pagitan ng 196,000 hanggang 202,000 pesos. Bilang kaalyado ni Romualdez na ngayon na nasasangkot rin sa flood control kickbacks, ay pinasasagot daw ng mga taga Davao del Norte si Gabunada kung saan ang galing ang sinasabing assets na nauna lumabas sa isang major newspaper. Nakakahiya po sa probinsya ng Davao del Norte na yung lumabas sa Manila Times ay yung mismong taga Davao del Norte, constituents natin, na sabi doon na ang dami na niyang properties ngayon na hindi naman tukma doon sa sahod niya sa Kongreso. Nauna nang tinawag ni Gabunada na false report, false information at false narrative ang mga akusasyon laban sa kanya. Git niya, ito'y politically driven at layong sirain ang kanyang reputasyon. Nilino naman ni Hubahib na hindi ito pamumulitika dahil mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanila na magsiyasat sa mga kahinahinalang proyekto. Yes po, mismo ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi sa mga governors lahat nung pinatawag kami na kailangan maimbestigahan ang mga kahinahinalang mga proyekto ng national government agency like DPWH, NIA, and yung kung ano ang makita namin na mga irregularities, mga corruption issues, flood controls, concreting projects, bridges. Bago maging Deputy Secretary General, nagsilbi muna si Gabunada bilang Public Information Officer ng Davao del Norte. Giit naman niya, hindi makakataka sa pananagutan ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Sa Senado po, dahil nasubmit ko na yung documents natin, ako po yung nakiusap sa Blue Ribbon Committee to urging the investigation of Mr. Sofonias Ponyong Gabunada in aid of legislation. So yun po ang aking pakiusap para mabilis po na makita natin ang katotohanan. Nakipag-ugnayan naman ng SMNI News kay Gabunada para sa karagdagan niyang sagot sa issue, ngunit hindi ito sumagot. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News.